Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Miguel Santos. At ngayon ay susuriin natin ang paksa ng kung paano labanan ang pagkawala ng kalamnan na may kaugnayan sa edad sarcopenia gamit ang isang madalas na hindi napapansing buto, ang hemp seed. May tanong ako sa iyo. Alam mo ba na mayroong isang maliit na buto na madalas na hindi napapansin sa iyong estante sa grocery na may mas maraming magagamit na protina kaysa sa mga itlog? Bukod dito, maaring isa ito sa pinakamabisang natural na lunas na magagamit natin para sa pagbabalik loob sa sarcopenia. Ang unti-unting pagkawala ng mas ng kalamnan na bumibilis sa edad na 50 at nagnanakaw ng iyong lakas, balanse at kadaliang kumilos. Nakikita ninyo, iniisip ng karamihan sa mga tao na ang pagkawala ng kalamnan ay isang natural na bahagi ng pagtanda. Gayunpaman, sa katotohanan, ang sarcopenia ay hindi dulot ng pagtanda, kundi ng pagbaba ng metabolic function, isang pagkasira sa kakayahan ng katawan na mahusay na ayusin, palitan at sipsipin ang mga amino acid. Bukod pa rito, kapag umiikli ang iyong mga hibla ng kalamnan, bumabagsak ang iyong metabolismo, bumababa ang iyong sensitivity sa insulin, bumabagal ang iyong kakayahang magsunog ng taba, at simpleng nanghihina ka. Dahil dito, ang mga matatanda ay madalas na nakakaranas ng sabay na pagtaas ng timbang at pagkawala ng kalamnan. Isang mapanganib na kombinasyon na kilala bilang sarcopenic obesity. Ang magandang balita ay kapag pinakain ng maayos, ang kalamnan ay isang metabolically active na organ na mabilis na tumutugon, hindi ka panipaniwala. Mayroong isang natural na pagkain na hindi napapansin. Isang buto na nagbibigay ng malalim na access sa protina, mga anti-inflammatory na chemical at kumpletong amino acid. Mas mabuti pa, ito ay galing sa halaman, matatag sa estante, at hindi nagpapataas ng mga antas ng insulin tulad ng ginagawa ng ilang pagkaing mataas sa protina o mga protein powder. Ang maliit na buto na ito ay maaaring maging isang game changer kung ikaw ay higit sa 50, higit sa 60 o nais lamang na mapanatili ang biolohikal na kabataan ng iyong katawan. Ipapaliwanag ko kung bakit hindi epektibong nasisipsip ng karamihan sa mga tao ang protina sa video na ito. Mas mahusay ang pagganap ng buto kaysa sa mga itlog sa mga tuntunin ng tunay na amino acid na lumilikha ng kalamnan, kahit na sapat ang kanilang kinakain nito, kung paano ito gamitin, kailan ito kakainin, kung paano ito lutuin, at kung ano ang ihahain kasama nito upang masulit ito. Paano natural na baligtarin ang mga biochemical na sanhi na humahantong sa sarcopenia? At bakit kahit sa iyong 70s at higit pa, ang isang pagkaing ito ay makakatulong sa iyo na mabawi ang iyong lakas, maiwasan ang pagkahulog at magkaroon ng mas maraming sigla? Dahil tulad ng iyong maaalala, ang pagbaba ng kalamnan ay hindi tanda ng pagtanda. Ito ay isang tanda ng pagkasira ng mga sustansya. Bukod pa rito, mabilis na mapapagaling ng iyong katawan ang sarili nito kapag natugunan na ang pinagbabatayan na problema. Manatili sa akin kung seryoso ka sa pagpapanatili ng iyong lakas, kadaliang kumilos, at mabilis na metabolismo hanggang sa iyong katandaan. Tuturuan kita kung paano magsimula sa iyong kinakain at sanayin muli ang iyong katawan na natural na bumuo ng kalamnan. Mangyaring tandaan na mag-subscribe kung ang mga pananaw na ito ay kapaki-pakinabang sa iyo, upang matulungan kang natural na i-maximize ang iyong metabolic health. Naglalathala ako ng mga artikulong tulad nito araw-araw. Magsimula na tayo.
Kapag nagsimula kang mawalan ng kalamnan pagkatapos ng edad na 50, ipapaliwanag ko kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng iyong katawan. Ang tuloy-tuloy na pagkawala ng mas at lakas ng kalamnan na kilala bilang sarcopenia ay madalas na ipinapalagay na isang normal na aspeto ng pagtanda. Gayunpaman, hindi iyon ang buong larawan. Ang pagkawala ng kalamnan ay hindi nagsisimula sa iyong mga kalamnan. Nagsisimula ito sa iyong metabolismo, tatlong tahimik na disruptor: insulin resistance, chronic inflammation, at mitochondrial dysfunction ang nasa puso ng pagbagsak na iyon. Suriin natin ang mga ito. Ang iyong katawan ay naglalabas ng insulin kapag kumakain ka, lalo na kapag kumakain ka ng carbohydrates. Kasama sa mga anabolic hormone ang insulin. Pinapadali nito ang paggalaw ng mga amino acid sa iyong mga kalamnan at iba pang mga sustansya sa iyong mga selula. Gayunpaman, ang iyong mga selula ay nawawalan ng kanilang sensitivity sa insulin habang ikaw ay tumatanda, lalo na kung meron kang masamang metabolic habits. Tinutukoy natin ito bilang insulin resistance. Narito ang sikreto. Ngayon, kahit na kumain ka ng mga pagkaing mataas sa protina, hindi mahusay na nasisipsip ng iyong mga kalamnan ang mga amino acid kung sila ay lumalaban sa insulin. Ang iyong katawan ay nag-iimbak ng protina na iyon bilang taba o inaalis ito sa halip na gamitin ito upang lumikha ng kalamnan. Bilang isang resulta, pakiramdam mo ay kumakain ka ng maayos, nag-e-ehersisyo at ginagawa ang lahat ng tama. Ngunit nawawalan ka pa rin ng lakas. Bukod pa rito, ang karamihan sa mga nasa hustong gulang na higit sa 50 ay dumaranas ng low-grade chronic inflammation, hepatic congestion, intestinal dysbiosis, inflammatory joints, at hindi mapakali na gabi. Ang pamamaga na ito ay humahadlang sa paggaling at nakakasira sa iyong mga hibla ng kalamnan. Bukod pa rito, pinapataas nito ang iyong stress hormone na cortisol na nagdudulot ng catabolism, ang karagdagang pagkasira ng tissue ng kalamnan, ang mitochondria, na siyang mga generator ng enerhiya ng iyong mga selula. Ang huli, habang tumatanda ang mga tao, ang kanilang bilang at pagiging epektibo ay nagsisimulang bumaba. Gayunpaman, ang tissue ng kalamnan ay may maraming mitochondria. Sa makatuwid, ang iyong kakayahang gumawa ng ATP at makabawi pagkatapos ng ehersisyo ay bumababa rin kapag bumababa ang aktibidad ng mitochondrial. Bibigyan kita ng isang simpleng halimbawa. Isipin ang iyong sistema para sa paglikha ng kalamnan bilang isang construction site. Ang pundasyon ay protina. Ang forklift na nagdadala ng mga brick sa lokasyon ay tinatawag na insulin. Ang mga manggagawang nagtatayo ng istruktura ay mitochondria. Ang pamamaga ay ang apoy na sumisira sa pag-unlad sa lugar ng trabaho araw-araw. Pagod na ang mga manggagawa at iritado ang site kung hindi gumagana ang forklift. Kahit na may mga brick at pagkaing mataas sa protina, walang naitatayo. Dahil dito, ang tradisyonal na diskarte ng simpleng pagtaas ng paggamit ng protina ay hindi gumagana pagkatapos ng isang tiyak na edad. Wala itong kinalaman sa paggamit ng protina. Ito ay tungkol sa kung paano ginagamit ng iyong katawan ang protina na iyon. Narito kung ano ang ipinapahiwatig ng pananaliksik. Ayon sa isang pag-aaral sa journal na Aging Research Reviews, ang synthesis ng protina ng kalamnan ng mga matatanda ay mas tumataas kapag ang kanilang sensitivity sa insulin ay tinaasan sa pamamagitan ng dieta at pasulput-sulpot na pag-aayuno sa pamamagitan ng pagpapabuti ng pagsipsip, hindi sa pamamagitan ng pagkonsumo ng higit pa. Ayon sa isa pang pagsusuri sa mga sustansya noong 2023, kahit sa mga kumukonsumo ng inirerekomendang pang-araw-araw na allowance ng protina,
Ang talamak na pamamaga ay maaring magpababa ng anabolic response ng kalamnan ng hanggang 30%. Ang punto ay ito: hindi mo mapipigilan ang pagkawala ng kalamnan kung hindi mo aayusin ang iyong metabolismo. At iyon mismo ang dahilan kung bakit napakalakas ng buto na tatalakayin natin sa isang sandali. Higit pa ito sa pagbibigay lamang ng protina. Itinataguyod nito ang metabolic healing sa antas ng ugat, binabawasan ang pamamaga, at pinapahusay ang pagsipsip. Ano ang maaari mong gawin kung gayon? Simula ngayon, narito mismo ang iyong unang hakbang sa pagkilos. Magsimula sa isang katamtamang programa na 12-12 o 14-10 kung hindi ka kasalukuyang nagsasagawa ng pasulput-sulput na pag-aayuno. Ang pag-aayuno ay nagbibigay sa iyong mga kalamnan ng isang kinakailangang detox sa pamamagitan ng pagpapababa ng pamamaga at insulin resistance. Susunod, bawasan ang mga naprosesong carbohydrates, kabilang ang asukal at kahit na ang tinatawag na malusog na butil. Pinapabagal nito ang iyong paggaling, pinapataas ang insulin, at pinalalala ang pamamaga huli. Ngunit hindi bababa sa magsimulang tumuon sa mga metabolic na sustansya. Babalikan natin ang mga paksa ng magnesium, vitamina D, at omega-3 sa mga susunod na bahagi. Sa huli, ang sarcopenia ay hindi isang kondisyon na nauugnay sa pagtanda. May problema sa pagsignal. Bukod pa rito, ang iyong katawan ay maaaring muling magtayo ng kalamnan sa anumang edad kung itatama mo ang mga signal. Sige at mag-subscribe kung seryoso ka sa pagbawi ng iyong lakas ng natural at makatuwiran ito sa iyo sa ngayon. Araw-araw, sinusuri ko ang mga paksang tulad nito upang matulungan kang mabawi ang kontrol sa iyong kalusugan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na nakakagulat sa karamihan ng mga tao. Maaari kang kumain ng maraming protina at mawalan pa rin ng kalamnan. Kahit na kumakain ka ng itlog, baka o umiinom ng protein shake araw-araw, narito ang pangunahing problema. Ang pagkonsumo ng protina ay hindi katumbas ng pagsipsip ng protina. At sa mga matatanda, ang pagkakaibang ito ay nagiging mas malala. Hayaan akong ipaliwanag sa isang simpleng pagkakatulad. Isipin na nagbubuhos ka ng tubig sa isang espongha sa iyong 20s at 30s. Ang espongha ay malambot at sumisipsip. Madali itong sumisipsip ng tubig, ngunit sa paglipas ng panahon, dahil sa metabolic stress at pamamaga, ang espongha ay nagiging matigas at tuyo. Patuloy kang nagbubuhos ng tubig, ngunit halos walang nasisipsip. Ito ang nangyayari sa mekanismo ng paggawa ng protina ng kalamnan habang ikaw ay tumatanda. Ngayon, pinapatunayan ito ng agham. Tinatawag itong anabolic resistance. Ang nabawasang kakayahan ng iyong katawan na gawing muscular tissue ang protina habang ikaw ay tumatanda. Ayon sa isang landmark na pag-aaral noong 2019 sa Journal of Physiology, ang mga nakatatanda ay nangangailangan ng halos doble ng dami ng mga amino acid pagkatapos ng pagkain upang mahikayat ang parehong antas ng synthesis ng protina ng kalamnan tulad ng mga nakababata. Hindi iyon dahil sira ang mga katawan ng matatanda. Ito ay dahil mas mahina ang mga signal at ang bituka ay nagiging hindi gaanong epektibo sa pagkuha at paghahatid ng mga sustansya. Ngunit narito ang kicker, hindi lahat ng protina ay nilikha ng pantay. Iniisip ng karamihan sa mga tao na ang mga itlog ay ang gintong pamantayan at sila ay talagang mabuti. Mataas ang marka nila sa Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score PDCAS na nagpapahiwatig kung gaano kahusay natutunaw at ginagamit ng katawan ang isang protina
Ngunit ang ipinapahiwatig ng pananaliksik ay ang ilang mga protina na nakabatay sa halaman. Kapag inihanda ng naaangkop, ay talagang nalalampasan ang mga itlog sa nitong paghahatid ng amino acid, lalo na para sa mga nakatatanda na may mga paghihirap sa pagtunaw o mabagal na daloy ng apdo. Narito kung bakit ang mga protina ng hayop ay nangangailangan ng mas maraming acid sa tiyan at apdo upang matunaw. Habang tayo ay tumatanda, maraming tao ang dumaranas ng hypochlorhydria, mababang acid sa tiyan, at mahinang paggana ng gallbladder. Ginagawa nitong mas mahirap na sirain ang mga siksik na protina tulad ng pulang karne o kahit na mga itlog. Maraming mga inuming protina ang mabigat sa whey o soy isolate na maaring magpataas ng insulin, magdulot ng pamumulaklak, at sa maraming kaso ay hindi nasisipsip dahil sa pamamaga ng bituka. Ang mga pamamaraan sa pagluluto ay maaring magpababa ng mga bioavailable na amino acid. Halimbawa, ang mga sobrang lutong itlog o naprosesong karne ay maaring mawalan ng hanggang 20% ng kanilang magagamit na halaga ng protina. Kaya ano ang solusyon? Narito ang dapat pagtuunan ng pansin sa halip. Pumili ng mga protina na mayaman sa leucine, ang amino acid na nagpapasimula sa mTOR o landas ng pag-unlad ng kalamnan ng iyong katawan. Ang leucine ay ang susi ng pag-aapoy para sa pagbuo ng kalamnan. At kailangan mo ng hindi bababa sa 2.53 gramo ng leucine bawat pagkain upang simulan ang prosesong iyon, lalo na sa mga matatanda. Ikalat ang iyong protina. Layunin ang 25 to 35 gramo ng mataas na kalidad na protina sa 2 hanggang 3 pagkain sa halip na kumain ng paunti-unti o humigop sa buong araw. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mas malalaking bolus ay mas matagumpay sa pagtagumpayan ng anabolic resistance. Suportahan ang iyong panunaw. Isaalang-alang ang pagdaragdag ng apple cider vinegar bago ang mga pagkaing may protina o isang digestive enzyme na binubuo ng HCl at protease upang matulungan ang iyong tiyan na epektibong masira ang protina sa mga amino acid. Ayusin ang iyong atay. Ang atay ay nagsisilbi ng isang mahalagang papel sa pagtunaw ng mga amino acid at pagbabago sa kanila sa mga magagamit na anyo. Kung ang iyong atay ay mabagal mula sa mga tao ng naprosesong pagkain, gamot, o alkohol, kahit na ang pinakamahusay na protina ay hindi magagamit. Ngayon, dinadala tayo nito sa bituin ng video ngayon. Ang buto na tumutugon sa lahat ng mga kahon na ito, mataas sa bioavailable na leucine, madaling masipsip, mayaman sa mga enzyme at anti-inflammatory compound, at hindi tulad ng maraming mga produktong hayop. Sinusuportahan nito ang paggana ng atay sa halip na pasanin ito. Natatalakayin ko ang buto na iyon sa susunod na seksyon. Ngunit narito para sa ngayon, hindi ito tungkol sa pagkain ng sobrang protina. Ito ay tungkol sa pagkain ng mas matalinong protina sa tamang oras na may tamang suporta sa pagtunaw, dahil kung hindi ito kayang sirain at sipsipin ng iyong katawan, hindi ito nagtatayo ng anuman. Ito ay mamahaling panggatong lamang na hindi nagagamit. Ibubunyag ko ang buto na hinihintay mo. Ito ay maliit, maraming nalalaman, at tahimik na nalalampasan ang maraming sikat na protina na nakabatay sa hayop sa isang pangunahing lugar. Bioavailable na mga amino acid na nagpapalaki ng kalamnan. Ang buto ay hemp seed, sa particular, hilaw na binalata na hemp hearts. Alam ko ang iniisip mo. Hindi ba ang hemp ay para lang sa mga smoothie o mga dieta na nakabatay sa halaman? Hindi naman. Ang ipinapakita ngayon ng pananaliksik ay ang mga buto ng hemp
ay naglalaman ng mas maraming magagamit na protina bawat gramo kaysa sa mga itlog, lalo na para sa mga matatanda na nakikipag-ugnayan sa pagbaba ng panunaw, pamamaga o pagbagal ng metabolismo. Tingnan natin ng mas malapitan kung ano ang nagpapalakas sa mga buto ng hemp. Kumpletong profile ng protina. Ang mga buto ng hemp ay naglalaman ng lahat ng siyam na mahahalagang amino acid at higit sa lahat, mayroon silang natural na mataas na konsentrasyon ng leucine, as isoleucine, at valine, ang tatlong branch-chain amino acids, BCAAs, na kailangan ng iyong katawan para sa pagkumpuni at paglaki ng kalamnan. Nalaman ng isang paghahambing na pagsusuri noong 2020 na inilathala sa Food Chemistry na ang protina ng hemp ay may digestibility rating na maihahambing sa mga puti ng itlog kapag hilaw at mas mataas kapag inihanda na may banayad na pagbabad o pagsibol. Nagpakita ito ng mas mataas na bioaccessibility sa mga simulate na modelo ng panunaw ng matatanda. Lubos na natutunaw kahit na may mababang acid sa tiyan. Hindi tulad ng karne, whey o soy. Ang protina ng hemp seed ay bumubuo ng alkaline na madaling gamitin sa atay at hindi nangangailangan ng mabigat na apdo or acid sa tiyan upang masira. Ito ay mahalaga para sa mga nakatatanda na nakikipag-ugnayan sa pamumulaklak, reflux, o mabagal na panunaw. Mayaman sa edestin. Isang protina na palakaibigan sa kalamnan. Ang mga buto ng hemp ay higit sa 60% edestin. Isang globular na protina na malapit na kahawig ng plasma ng dugo ng tao, na ginagawa itong mas makikilala at magagamit ng iyong katawan kaysa sa iba pang mga protina ng halaman o kahit na hayop. Nangangahulugan iyon ng mas mabilis na pagsipsip, mas mabilis na paggaling at mas kaunting metabolic waste. Ang mga buto ng hemp ay natatanging mataas sa gamma-linolenic acid, GLA, at alpha-linolenic acid, ALI. Dalawang anti-inflammatory omega-3 na taba na nagpapababa ng sakit sa kasukasuan, nagpapababa ng cortisol at sumusuporta sa balanse ng hormone. Ang mga taba na ito ay direktang nagpapababa ng mga nagpapaalab na cytokine na humaharang sa pagbawi ng kalamnan. Hayaan akong ipaliwanag ito sa isang simpleng pagkakatulad. Isipin ang mga buto ng hemp bilang mga predigested na building block, hindi mga brick na kailangan mong sirain, kundi mga piraso ng Lego na nahubog na at handang ikabit sa iyong mga hibla ng kalamnan. Ngayon, ihambing iyon sa mga itlog. Oo, ang mga itlog ay may mahusay na protina, ngunit mayaman sila sa asupre, na maaring mas mahirap matunaw na may mahinang paggana ng atay. Wala rin silang fiber at hindi naglalaman ng mga anti-inflammatory na taba. Ibig sabihin, nakakakuha ka ng protina, ngunit hindi ang buong sistema na kailangan upang epektibong sumipsip at bumuo. Ngayon, narito kung paano gamitin ang mga buto ng hemp sa iyong kalamangan. Gaano karami ang kakainin. Magsimula sa 3 kutsara araw-araw, mga 10 grala ng protina, para sa therapeutic na muling pagtatayo ng kalamnan. Umakyat sa 6 na kutsara bawat araw. Hatiin sa 2 pagkain. Kailan kakain? Ang pinakamagandang oras ay pagkatapos ng ehersisyo o sa loob ng 30 minuto ng iyong unang pagkain kung kailan handa ang iyong katawan na mag-synthesize ng protina. Pagsamahin ito sa ehersisyo ng paglaban. Kahit na magaan na paggalaw ng timbang ng katawan o paglalakad paakyat upang mapahusay ang pagkuha ng amino acid sa tissue ng kalamnan, ano ang ipapares dito? Ipares sa mga pagkaing mayaman sa vitamina C
tulad ng mga berry o lemon water upang mapahusay ang synthesis at pagbawi ng collagen. Magdagdag ng mga gulay na mayaman sa magnesiyo tulad ng spinach upang mapalakas ang metabolismo ng protina. Isama ang 1 hanggang 2 kutsarita ng MCT oil o extra virgin olive oil upang higit na makatulong sa pagsipsip at mabawasan ang pamamaga. Ano ang dapat iwasan? Huwag painitin ang mga buto ng hemp sa mataas na temperatura. Sinisira ng init ang mga marupok na amino acid at omega-3. Iwasan ang paghahalo sa mga matatamis na smoothie o mga refined carb na pagkain na nagpapataas ng insulin at humaharang sa paggamit ng protina. Ngayon, kung iniisip mo, maaari ba talaga nitong palitan ang mga itlog? Ang sagot ay hindi naman kailangan. Maaari mong gamitin ang pareho. Ngunit kung nahihirapan ka sa panunaw, pamamaga, o pagkapagod pagkatapos kumain, ang mga buto ng hemp ay maaaring mas gumana para sa iyong katawan. At tandaan, ang pinakamahusay na protina ay ang kayang sipsipin. I-convert at gamitin ng iyong katawan ng walang stress. Kung nasisiyahan ka sa antas ng detalye at praktikal na diskarte na ito, tiyaking pindutin ang like button at mag-subscribe. Nagbabahagi ako ng mga tools sa functional na gamot na nakabatay sa agham araw-araw upang matulungan kang muling buuin ang lakas ng natural mula sa loob palabas. Narito ang isang bagay na halos walang sino man ang nag-uusap pagdating sa kalusugan ng kalamnan. Maaari kang kumain ng malinis, regular na mag-ehersisyo, at maabot pa ang iyong mga layunin sa protina. Ngunit kung ang iyong katawan ay namamaga, mas maraming kalamnan pa rin ang nasisira kaysa sa iyong itinatayo. Tingnan, ang pamamaga ay hindi lamang nagdudulot ng sakit sa kasukasuan o pagkapagod. Direkta nitong hinaharangan ang paglaki ng kalamnan sa antas ng selular. Hayaan akong ipaliwanag ito sa isang simpleng pagkakatulad. Isipin na sinusubukan mong magtanim ng hardin. Mayroon kang magandang lupa, magagandang buto, at regular kang nagdidilig. Ngunit may isang problema araw-araw. May pumapasok at nagbubuhos ng asido sa lupa. Iyan ang ginagawa ng pamamaga sa iyong mga hibla ng kalamnan. Nakakagambala ito sa kapaligiran, sinisira ang mga blok ng gusali, at pinipigilan ang malusog na pagbabagong buhay. At narito ang mas malalim na isyu. Habang tayo ay tumatanda, lalo na pagkatapos ng 50, pumapasok tayo sa isang estado na tinatawag na inflammaging. Ito ay low-grade chronic inflammation na dulot ng mahinang mitochondrial function, pagtaas ng visceral fat, gut dysbiosis, mataas na glucose sa dugo, mga lason sa kapaligiran. At ang problema, ang pamamaga ay nagpapagana ng mga catabolic pathway tulad ng NF-κB at myostatin na nagpapataas ng pagkasira ng kalamnan at pinipigilan ang synthesis ng protina ng kalamnan. Isang pag-aaral noong 2022 na inilathala sa Journal ng Cachexia, Sarcopenia and Muscle ay natagpuan na ang mataas na nagpapaalab na mga marker tulad ng IL-6 at TNF-alpha ay malakas na nauugnay sa pinabilis na sarcopenia anuman ang paggamit ng protina. Ngayon, dito nagniningning ang mga buto ng hemp dahil hindi tulad ng maraming iba pang mga mapagkukunan ng protina. Ang mga buto ng hemp ay hindi lamang nagpapakain sa kalamnan. Pinapakalma din nila ang apoy. Narito kung paano ito mayaman sa omega-3 at omega-6 sa isang perpektong ratio. Ang mga buto ng hemp
ay naglalaman ng parehong alpha-linolenic acid ALA at gamma-linolenic acid GLA na magkasamang lumikha ng isang malakas na anti-inflammatory effect sa antas ng cellular. Hindi tulad ng mga langis ng gulay na mayaman sa omega-6 na nagdudulot ng pamamaga. Ang omega-6 GLA ng hemp ay talagang anti-inflammatory. Nakakatulong itong harangan ang mga prostaglandin at cytokine na nakakasira sa tissue ng kalamnan. Sinusuportahan ang balanse ng endocannabinoid. Ang mga buto ng hemp ay mataas sa mga compound na nagpapalusog sa iyong endocannabinoid system, na kumokontrol sa sakit, pamamaga at mga tugon sa stress. Nangangahulugan ito ng mas kaunting cortisol, mas mahusay na paggaling, at mas maraming pangangalaga sa kalamnan, nagpapabuti ng kalusugan ng bituka. Karamihan sa pamamaga ay nagsisimula sa bituka. Ang mga buto ng hemp ay mayaman sa prebiotic fiber na tumutulong sa pagpapakain ng mabubuting bakterya at bawasan ang leaky gut, isang pangunahing nag-trigger ng systemic inflammation. Nalaman ng isang clinical na pagsubok sa Nutrients 2021 na ang isang dieta na pinayaman ng hemp ay nagbawas ng systemic inflammation at nagpabuti ng paggana ng gut barrier sa mga matatanda, na humahantong sa pinabuting pagsipsip ng sustansya at metabolic resilience, mataas sa magnesium, zinc at vitamina E. Lahat ng tatlong sustansyang ito ay critical na anti-inflammatories at karamihan sa mga matatanda ay kulang sa kanila. Pinapakalma ng magnesium ang nervous system. Ang zinc ay nag-aayos ng mga micro-tear ng kalamnan. Pinoprotektahan ng vitamina E ang iyong mga selula mula sa oxidative stress. Kaya sa halip na magdagdag ng pamamaga tulad ng madalas na ginagawa ng naprosesong karne, paggawaan ng gatas, o artificial na mga pulbos ng protina, ang hemp ay kumikilos na parang isang panggamot na pagkain. Pinapakain ang iyong mga kalamnan at neutralisahin ang mga lason na sumisira sa kanila. Narito kung paano i-maximize ang anti-inflammatory power na ito. Simplo, Hempi Anti-Inflammatory Protocol. Simulan ang iyong araw sa 2 kutsara ng hilaw na hemp hearts na hinalo sa chia pudding o green smoothie. Magdagdag ng turmeric at black pepper. Pinahuhusay nito ang anti-inflammatory synergy sa pamamagitan ng curcumin at piperine. Budburan ang mga buto ng hemp sa ibabaw ng mga steamed green tulad ng kale o Swiss chard kasama ng olive oil at lemon. Para sa isang masustansyang anti-inflammatory na panig ng hapunan, uminom ng 1 tasa ng luya o nettle tea kasama ng iyong hemp meal upang mabawasan ang pagpapanatili ng likido at pakalmahin ang pananakit ng kalamnan. Bonus tip, iwasan ang pagsasama ng hemp sa asukal o refined carbs na agad na kinakansela ang mga anti-inflammatory na benepisyo nito. Ang takeaway dito ay simple. Hindi ka maaaring bumuo ng kalamnan sa isang namamaga na katawan. Ngunit kapag binawasan mo ang pamamaga gamit ang mga functional na pagkain tulad ng hemp, mabilis na tumutugon ang iyong mga kalamnan. Kaya, huwag isipin ang hemp bilang isang protina lamang. Isipin ito bilang isang metabolic repair tool. Isang nagtatayo ng lakas, hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng pagkakaisa sa loob ng iyong katawan. Alam mo na ngayon na ang mga buto ng hemp ay isang kumpletong bioavailable na anti-inflammatory na mapagkukunan ng protina. Tamang-tama para sa pagpapanumbalik ng kalamnan habang ikaw ay tumatanda. Ngunit narito ang isang bagay na kritikal. Kung kailan at paano mo sila kinakain ay kasing halaga ng pagkain mismo. Tingnan, hindi lang basta-basta sumisip-sip ng protina ang iyong katawan sa buong araw.
Mayroon itong mga particular na bintana ng pagkakataon kung saan ang pagkuha ng sustansya sa kalamnan ay na-optimize. Ang mga bintanang ito ay hinihimok ng mga hormone, sensitivity sa insulin, at circadian rhythms. At para sa mga nakatatanda na higit sa 60 ang timing ay lahat dahil ang iyong katawan ay may mas maliit na anabolic window at mas mababang sensitivity ng protina. Hayaan akong ipaliwanag ito sa isang simpleng pagkakatulad. Isipin ang paglaki ng kalamnan tulad ng pag-charge ng baterya. Hindi ka nakakakuha ng tuloy-tuloy na agos buong araw. Nakakakuha ka ng mabilis na singil sa mga partikular na oras. Kung pinalampas mo ang mga oras na iyon, dahan-dahan mo lang na nauubos ang iyong sistema nang hindi ito muling itinatayo. Kaya, kailan ang pinakamagandang oras upang kumain ng mga buto ng hemp para sa maximum na paglaki ng kalamnan na mamarwan sa loob ng 30 minuto ng magaan na paggalaw ng paglaban? Ito ay kapag ang iyong mga kalamnan ay bukas, mataas ang daloy ng dugo, at na-optimize ang transportasyon ng sustansya. Kahit isang maikling 15 na minutong lakad, ilang squats o pag-akyat sa hagdanan ay nagpapagana ng mga GLUT4 transporter sa iyong mga selula ng kalamnan na nagpapahintulot sa mga amino acid tulad ng leucine at valine na dumaloy sa tissue at pasiglahin ang pagkumpuni. Nalaman ng isang pag-aaral noong 2022 sa Frontiers in Physiology na ang paggamit ng protina sa loob ng 30-60 minuto pagkatapos ng pisikal na aktibidad ay humantong sa isang 25% na mas malaking tugon sa synthesis ng protina ng kalamnan sa mga matatanda kumpara sa naantalang paggamit. Number 2 sa unang pagkain ng araw. Taliwas sa popular na paniniwala, mas mahalaga ang almusal para sa mga nakatatanda kaysa sa mga nakababatang nasa hustong gulang dahil mataas ang iyong cortisol sa umaga at aktibo ang pagkasira ng kalamnan catabolism. Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga buto ng hemp sa iyong unang pagkain, pinapatay mo ang catabolism na dulot ng cortisol at nagsisignal ng anabolic repair. Narito kung paano ito gawin. Morning hemp muscle building meal. 2. 3 kutsara ng hilaw na binalatan na hemp hearts. 1 kutsaritang chia seeds para sa karagdagang omega-3s at fiber. Kalahating tasa ng unsweetened almond milk or coconut milk. 1 maliit na dakok ng berries, vitamina C para sa suporta sa collagen, 1 dash ng kanela upang balansehin ang asukal sa dugo, optional na 1 scoop ng collagen o grass-fed gelatin para sa pagkumpuni ng connective tissue. Hayaan itong umupo sa loob ng 10 na minuto upang bumuo ng 1 puding o i-blend para sa 1 creamy smoothie. 3. Bago matulog, ngunit kung ikaw ay aktibo lamang. Kung nagkaroon ka ng aktibong araw o lakas sa hapon, ang pagdaragdag ng 1 hanggang 2 kutsara ng hemp bago matulog ay maaring magbigay ng mabagal na paglabas ng mga amino acid upang suportahan ang magdamag na pagkumpuni. Ngunit mag-ingat na huwag itong pagsamahin sa mga pagkaing nagpapataas ng insulin o isasara mo ang growth hormone. Pro tip: magdagdag ng kalahating kutsarita ng MCT oil or coconut oil para sa mas mabagal na pagsipsip at upang suportahan ang produksyon ng ketone na tumutulong sa pangangalaga ng kalamnan. Ano ang hindi dapat gawin? Huwag lamang magwiwisik ng mga buto ng hemp ng random sa cereal or yogurt at asahan ng malalaking resulta. Dapat silang ipares sa mga tamang metabolic na condition. Iwasan ang pagsasama ng hemp sa mga high-sugar smoothies, granola bar, o mga naprosesong inuming protina. Ang mga ito ay nagpapataas ng insulin, nagpapasiklab sa pamamaga at binabawasan ang paggamit ng protina.
Huwag umasa sa maliliit na servings. Isang kutsarita ay hindi gaanong magagawa. Kailangan mo ng mga therapeutic na halaga ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 kutsara bawat dosis upang maabot ang 2 hanggang 3G leucine threshold na nagpapagana sa mTOR o switch ng paglaki ng kalamnan ng iyong katawan. Buod ng protocol, pinakamahusay na kasanayan para sa timing ng protina ng hemp. Pagkatapos ng paggalaw 2 hanggang 3 kutsara ng hemp hearts, sa loob ng 30 minuto ng paglalakad o ehersisyo ng paglaban. Unang pagkain, isama ang hemp sa isang almusal na mayaman sa protina. Mababa ang insulin upang patayin ang pagkawala ng kalamnan. Hydration. Uminom ng tubig na may sea salt or electrolytes bago pa man upang mapabuti ang transportasyon ng amino acid. Ang isang boost bago matulog ay optional. Isama ang 1 hanggang 2 kutsara ng malusog na taba. Ito ay kung paano mo kinukuha ang isang pangunahing mababang buto at ginagawa itong isang tumpak na tool sa pagbuo ng kalamnan kung napalampas mo ang pagsasanay o nakakaramdam ng sakit. Na-customize batay sa pagkawala ng lakas ay hindi ang iyong metabolic engine. At ang iyong mga kalamnan ay kung saan ito nagsisimula dahil ito ay isang mahabang buhay na organ. Ang pagkakaroon ng kalamnan ay nagpapabuti sa balanse ng hormone. Sensitivity sa insulin, lakas ng mitochondrial, lakas ng buto, at pagsunog ng taba kahit na natutulog ka. Totoo rin ang sarcopenia. Gayunpaman, kung haharapin mo ang mga pinagbabatayan na sanhi, maaari rin itong baligtarin. Kaya, gamit ang lahat ng tinalakay natin sa ngayon, hayaan mo akong gabayan ka sa isang pangunahing pang-araw-araw na gawain mula sa pagkontrol sa pamamaga hanggang sa matalinong paggamit ng protina hanggang sa pagtiming ng mga sustansya. Hindi ito isang ehersisyo na regimen. Ang layunin ay sanayin muli ang iyong katawan na gumawa at mapanatili ang lean muscle sa pamamagitan ng isang biological reset sa paraan nito. Patayin ang catabolism at simulan ang pagkumpuni sa umaga. Uminom ng tubig bago kumain. Isang basong tubig na may isang splash ng lemon at isang kurot ng sea salt. Ito ay nag-hydrate sa iyong mga selula, nagpapanumbalik ng mga mineral, at naghahanda sa iyong digestive tract na sumipsip ng mga sustansya. Bago kumain, gumalaw, paglalakad, bodyweight squats, resistance bands, at banayad na paggalaw sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Ang iyong kalamnan ay nagiging mas tumutugon sa protina at mga sustansya bilang isang resulta ng pag-activate ng mga GLUT4 transporter. Almusal na nagpapalakas ng kalamnan ang unang pagkain. 2 hanggang 3 kutsara ng hemp hearts, 1 kutsara ng flaxseed o chia, 1 dakok ng berries, 1 maliit na dakok ng gulay o green powder, kalahating abokado o 1 kutsarita ng MCT oil ay optional. Kung gusto mong bigyan ng mas maraming suporta ang iyong mga tendon at kasukasuan, magdagdag ng collagen powder. Sa isang mababang tugon sa insulin, ang pagkaing ito ay nilayon upang babaan ang pamamaga, magbigay ng kumpletong amino acid, at pasiglahin ang synthesis ng protina ng kalamnan. Mahalaga. Ang unang pagkain na ito ay dapat maglaman ng 25 to 35 G ng kabuuang protina. Ang hemp ay nagbibigay ng 10 to 15 G. Kung gusto mo, maaari kang magdagdag ng tofu, collagen, o mga itlog na galing sa pastulan. Tanghali, pakalmahin ang apoy, pakanin ang kalamnan, malinis na protina, hibla, at taba para sa tanghalian. Halimbawa, nilutong lentil na may steamed greens, bawang, turmeric,
at 2 kutsara ng hemp hearts o wild salmon salad na may olive oil, arugula, hemp seeds at budburan. Pagkatapos ng tanghalian, humigop ng luya or nettle tea upang makatulong sa panunaw at bawasan ang pamamaga. Bonus, pagkatapos ng hapunan, maglakad-lakad. Ang paglalakad ng 10 to hanggang 20 minuto pagkatapos kumain ay maaaring mapataas ang sensitivity sa insulin ng hanggang 30% at mapadali ang mas mahusay na pagsipsip ng mga sustansya sa kalamnan. Repair mode sa gabing ito. Inirerekomenda ang paggunat o magaan na ehersisyo, yoga, paglalakad, resistance bands, o optional na sesyon ng pagsasanay sa lakas o banayad na gawain sa paggalaw. 10 minuto lang ang mahalaga. Pinapanatili ng katawan ang kalamnan kapag nagpapahinga dahil sa paggalaw. Ang hapunan ay tanda ng anti-inflammatory at recuperation-oriented na pag-uugali. Pinatulo ng langis ng oliba, langis ng hemp, o mga steamed na gulay, pagpili ng protina, itlog, munggo o manok na galing sa pastulan, magdagdag ng rosemary, luya, basil o turmeric kung pinahihintulutan. Lahat ng natural na anti-inflammatory na gamot, optional na suporta sa protina sa gabi. Maglagay ng 1 hanggang 2 kutsara ng hemp hearts sa maligamgam na gatas ng almendras na may kanela kung masakit ka o nagsasanay sa araw na iyon. Huwag kumain ng carbohydrates sa gabi maliban kung ikaw ay talagang aktibo. Ang growth hormone ay pinipigilan ng insulin sa gabi. Ang mga mahahalagang pantulong na sustansya ay makapangyarihan, ngunit optional. 400-500 mg ng magnesium sa gabi ay nagpapabuti ng pagtulog, nagpapagaan ng tensyon sa kalamnan at tumutulong sa paggaling. Ang bitamina K2 at D3 ay mahalaga para sa metabolismo ng calcium at paggana ng kalamnan sa umaga. Ang 10 hanggang 20 mg ng zinc na may pagkain ay nakakatulong sa pagkumpuni ng kalamnan at produksyon ng testosterone. Ang black pepper at curcumin ay mahusay para sa pananakit ng kasukasuan, talamak na pamamaga at pananakit pagkatapos ng ehersisyo. Mga enzyme na natunaw kung meron kang hindi pagkatunaw ng pagkain o pamumulaklak pagkatapos kumain. Nakakatulong ang mga ito sa mas epektibong pagkuha ng mga amino acid. Suriin ang pang-araw-araw na plano laban sa sarcopenia upang ma-maximize ang paghahatid ng sustansya. Gumalaw bago kumain. Simulan ang iyong araw sa 2 hanggang 3 kutsara ng hemp hearts, polyphenols at malusog na taba. Tiyaking ang iyong tanghalian at hapunan ay mataas sa hibla protina at mga pagkaing anti-inflammatory. Gumawa ng estratehikong paggamit ng hemp sa mga bintana ng pagbawi o pagkatapos ng isang aktibidad. Layunin ang 90-100 gramo ng kabuang protina bawat araw. Ngunit tiyaking ito ay nasisipsip sa halip na kinakain lamang. Gawing prioridad ang pahinga at pagtulog. Ang kalamnan ay hindi muling itinatayo sa panahon ng ehersisyo, kundi sa gabi. Ito ay hindi tungkol sa pagiging walang kamali-mali sa lahat. Ang layunin ay magtatag ng isang pang-araw-araw na gawain na nagtataguyod ng paglaki, anabolismo, at nagpapababa ng pagkasira, katabolismo. At ang iyong lakas ay bumabalik kapag ginawa mo ang pagbabagong ito. Nagkakaroon ka ng mas magandang postura, nagiging balanse ang iyong sigla, at nagsisimulang gumana ang iyong metabolismo sa iyong pabor sa halip na laban dito. Isang mahalagang katotohanan ang gusto kong iwan sa iyo. Hindi ka masyadong matanda, hindi ka masyadong mahina, at tiyak na maaari kang ayusin.
Sinasabi sa atin na ang pagkawala ng kalamnan ay isang normal na aspeto ng pagtanda, na ang pagkapagod ay hindi maiiwasan. Na pagkatapos ng edad na 16, ang katawan ay maaaring umupo na lamang at pagalingin ang sarili. Ang kabaligtaran ay totoo. Ayon sa agham at sa aking karanasan sa libu-libong mga pasyente, ang iyong katawan ay tumutugon kapag binigyan mo ito ng tamang mga signal. Kahit na ikaw ay 70, kahit na ikaw ay 80, ang katotohanan ay alam mo na ngayon. Hindi lahat ng buto ng hemp ay uso lamang na pagkain sa kalusugan. Mayaman sa kumpletong protina, anti-inflammatory fats, at mga sustansya na nagpapanatili ng mas ng kalamnan. Sila ay isang metabolic signal na nagpapagana ng anabolismo, lalo na sa mga tumatandang katawan. Ang pagkakapare-pareho ay mahalaga. Hindi mo kinakain ang sopas na ito ng isang beses lang. Ang isinasama mo sa iyong pang-araw-araw na gawain ay balat. Hawak mo na ngayon ang blueprint para sa pare-parehong amino acid. Gumamit ng hemp seeds araw-araw. Ang iyong protina ay dapat na nakatime sa paggalaw. Bawasan ang pangmatagalang pamamaga sa pamamagitan ng dieta at pamumuhay. Matulog ng maayos sa gabi. At gawing dahilan ang mga simpleng pang-araw-araw na paggalaw para manatili ang iyong mga kalamnan. Wala itong kinalaman sa six-pack abs. Ito ay tungkol sa pagiging walang sakit kapag bumabangon mula sa isang upuan. Nang hindi napapagod, maglakad papunta sa tindahan ng may kumpiyansa, buhatin ang iyong apo. Bukod pa rito, mamuhay ng malakas, matatag at malaya, isang pagsubok para sa iyo. Magsimula ngayon, hindi sa susunod na linggo. Pagkatapos ng kasunod na pagsusuri sa dugo, hindi bukas. Isama ang 2 kutsara ng hemp seeds sa iyong unang pagkain. Mamasyal ka, iunat ang iyong mga binti, nakikinig ang iyong katawan, kaya damhin itong tumutugon. Kahit na hindi ito masyadong kapansin-pansin, at ito ay muling itatayo kung ipapadala mo ito ng tamang mensahe. Ang kalamnan ay hindi limitado sa mga kabataan. Ito ang sikreto sa isang mas malakas na hinaharap, kalayaan sa metaboliko at malusog na pagtanda. Taglay mo ang mga kinakailangang katangian. Mangyaring ibahagi ang video na ito sa isang mahal sa buhay na higit sa 60 na kailangang marinig ang mensaheng ito kung ito ay nakatulong sa iyo. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Ito ay Metabolic Mindset.